dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oo, eto na, binanatan na nga ho ni Senator Trillanes itong si Bongo. Halak ka. Ano yan, Boss Mike? Pasok. Ang sinasabi niya na bakit hindi daw yung mastermind ang tugising ko. Siya na nga po yung mastermind. Nako. Nakita niyo po si... Ano? Bongo, ikaw pala mastermind. Diba? Alam ba ni Digong yan? Yung pinaggagawa mong yan? Mga DDS. Si Bongo daw ang mastermind. Diskaya, inamin niya na lumago yung kanyang negosyo noong 2016 nung naging presidente si Duterte at sinabi ni Mayor Vico Soto ang nasa likod na politiko na backer ni Diskaya ay si Bongo. Halak ka. Sabi ho ni Vico Soto, mga kababayan, abay ang backer daw ho, hindi lang ho pala si Marcoleta. Ang backer daw ni Curly at saka ni Sara Diskaya ay eto daw si Bongo. Wala stick, mga kababayan, ano? Wala stick si Bongo, malupit. Tatahitahimik. Ay, shoutout sa inyo. Kayong mga naka-blue, ha? Yung mga naka-green, Tito Randy. Batiin mo yung mga naka-blue. Yung mga naka-blue range, batiin nyo yung walang blue. Magbatian kayong lahat, ano, ha? Magbatian kayong lahat. Eto na. Lagot ka na, Bongo. Sabi ni Heidi Pantino, lagot ka na talaga. Ulit. To. Naging presidente si Duterte at sinabi ni Mayor Vico Soto ang nasa likod na politiko na backer ni Diskaya ay si Bongo. Alak ka, si Vico Soto naman nagsabi niyan. Isang matino na politiko. Isang matino na politiko parang si Senator Trillanes. At ni Pangulong Bongbong. Yan po si Vico Soto. Si Vico Soto ay kalidad niyan, mga Antonio Trillanes, Ferdinand Marcos Jr. Sa panahon ngayon, yan ang kalidad niyan, si Vico Soto. Diba? Paano ngayon ito, Bongo? Ang kalidad ni Bongo, sino? Saldico, Martin Romualdez, Chis Escudero, Villanueva, Jinggoy Estrada, Martin Romualdez. Martin Romualdez ulit. Ay, nako, nandito na yung boss natin. Boss, Amo, Panginoon, Emeline de Castro. Naku, mabubuhay na ako maghapon. Maraming salamat. Pangti, Boss Mike, pantanggal ng malat. Ito na nga po, sa labat ako. Di ba? Di ba, mga kababayan ko? Yun talaga yan. Ulitin natin para kay Emeline de Castro. Kararating lang eh. At saka ayan. Yon, kayong lahat, yung mga bagong dating, ulitin natin, ha? Si Vico Soto, ulitin natin dito, Boss Mike, Vico Soto, dito, yan. 2016 nung naging presidente si Duterte at sinabi ni Mayor Vico Soto ang nasa likod na politiko na backer ni Diskaya ay si Bongo. Ang backer daw ni Diskaya ay si Bongo. Bongo. Diba? Ngayon, mga kababay, sino nagbunyag? Si Vico Soto. Si Vico Soto, mga kababayan, ay isang matinong politiko. Matino, hindi magnanakaw, hindi. Diba? Hindi magnanakaw. Na nakahilera ni Manong Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. Yan yung mga kahilera ni Vico Soto sa panahong kasalukuyan. At Antonio Trillanes. Yung mga yan, mga kababayan. Di ba? Sino pa? Si Melquiades Robles. Mel Robles ng PCSO. Mga kababayan, yan yung mga magkakapantay. Di ba? Si Bongo, sino kapantay? Ang kapantay ni Bongo,
si Sara Duterte, si Villanueva, Joel Villanueva, sino pa? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, at Saldico, at Martin Romualdez, di ba? Yan yung mga kahilera ni Bongo. Sino pa? Martin Romualdez. Di ba? Meron pa ba, boss? Meron pa. Martin Romualdez uli. Di ba? Pag-usapang mga mastermind. Pag-usapang mga mastermind, syempre, sino ihilera nyo? Meron ba kayo ihilerang iba? Di ba? Bongo, sabi ni Senator Trillanes, mastermind. Sino pa? Si Digunyo. Yan, mga mastermind yan. Sino pa? Martin Romualdez. Kita nyo? Yung mga yan. Yan ang mga sabi nga nila ihiwalay ang magkakaparehas. Siya, hindi magkakaparehas. Kita nyo? Yan. Sino pa? Bukod kay Bongo, kay Digong na mga mastermind at Martin Romualdez na mastermind. Sino pa? Martin Romualdez uli. Di ba? Pero si Pangulong Bongbong Marcos, kita nyo naman, sobra ang pagtingin ngayon ng mga dating galit na galit sa kanya. Kita nyo naman si Isko, lagi nang kasama. Bago natin ituloy itong pagiging sindikato ni Bongo, bigyan ko lang kayo ng mga halimbawa. Si Manong Bongbong natin, ang mga kasama ngayon, Isko Moreno, kita nyo naman, nilinis ang Maynila, nagpatayo ng mga kondotel, nagpatayo ng mga ospital, inayos ang mga kalsada, tinanggal ang mga nakasagabal sa mga gilid-gilid ng kahabaan ng Abad Santos, CM Recto. Kita nyo ang luwag-luwag ngayon. Kaya yung mga rallyista na wiwiling mag-rally. Di ba, Empoy? Di ba? Yan. At ang marami pang iba. Kita nyo naman mga kababayan. Yan ang mga kasama ngayon. Nino, ni Manong Bongbong natin. Hinahangahan. Nino, ni Vico Soto. Hinahangahan ni Trillanes. Kita nyo yung mga matitino. Yung mga matitino, mga kababayan. Kaya sa Sabado, abangan nyo yung aming interview kay Senator Trillanes. Lahat tatanungin natin. Interview natin yan, mga kababayan, sa Sabado. Abangan nyo, ngayon, mga kababayan ko, eto pa. Si Manong Bongbong, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ang mga kasama ay malulupit. Meron lang talaga nasisingit. Sabi nila kahit anong pili mo, talagang makakapili ka ng pangit. Tama? Kahit anong pili nyo, makakapili kayo ng pangit. Diba? Tignan nyo, nakapili si Manong Bongbong. Sino? Si Bunuan. Diba? Jewel, thank you naman. Hanggang bukas na yan. Si Bunuan. Sino pa? Si Herbosa. Ito, mga walang ya ito, mga kababayan Sama nyo na si Vince Dizon. Na bata rin ni Bongo, mga kababayan. Di ba? Mga walang ya yan. Di ba? Ito na. Pasok. Tingnan nyo mga kababayan ko, tuloy-tuloy na. Nung naging presidente si Duterte at sinabi ni Mayor Vico Soto ang nasa likod na politiko na backer ni Diskaya ay si Bongo. So siya yun. Kaya nga makita nyo,
pagka nagsasalita yung mga diskaya, wala silang tinuturo na personalidad ng from 2016 to 2022. Tama. Kahit na yun yung may pinakamalalaki ang proyekto nila. Tama. Ganun din itong si Yusek Bernardo na si Bongo mismo ang nag-appoint noong 2017. Hala ka, Bongo! Ikaw pala nag-appoint kay Bernardo na siyang pinakamayamang Yusek daw sa DPWH. Grabe, no, mga kababayan, no? Grabe, tindi mo, Bongo. Ha? Parang si Martin Romualdez ka. Di ba? Kung si Bongo, meron po siyang Bernardo. Si Martin Romualdez, may saldi ko. Magkaparehas talaga. Ha? Ano? Parehas, di ba? Si Bongo may Yusek Bernardo. Ito yung pinakamayaman na Yusek sa Pilipinas. O, di ba? Eh si Martin Romualdez, meron ding saldi ko. Ang pinakamayaman na kongresista ng Pilipinas. Ha? Ay kita niyo mga kababayan, si Martin dati isa lang bahay niyan. Diyan sa Forbes Park. Tanungin nyo, ilan na bahay ni Martin? Sige nga. Ay, token ni Nana. Okon ni Martin. Gasa nyo data? Halos gatangan na aming balay Forbes Park. Kaya naman pala gustong sunugin ng mga DDS yun. Pero inyo naman, mga kababayan ko, abay, halos bilhin na ni Martin Romualdez yung pong mga bahay dyan. Saan? Sa Forbes Park sa amin. Madadamay pa yung akin. Oo, live to. Walang yaka live. Hindi ako nagre-replay. Di ba? Ano? Di ba? Ano? Sabi ko na sige, tuloy na natin. Pagbigyan na natin si Jojo Chavez, nasasaktan. Laila, abay, mahiya ka naman kay kay Emeline De Castro. Oo, tsaka kay Jewel. Baka mamaya dumating si paring Karoba. Magpayanig yun, maunahan ka. Talay. Hindi mo rin maririnig na siya yung siyang tinuturo. Lahat ito ang pinoproteksyonan si Bongo. So, yun mismo, si Bongo mismo ang mastermind nitong mga nangyaring ito. Kita nyo, mastermind daw si Bongo. Tokinin na nga Jackma, Biruin nyo mga kababayan, ganong itsura, nakakadali. Ang galing basta kalokohan. Oo. Ang galing ni Bongo mandali. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kababayan, mag-ingat kayo sa mga mapagkunwari. Nagbabalat anyong mabuti. Ngunit mga kababayan, ang kalooban inuuod. Kulang na lang mga kababayan, bulukin na yan kasama muka. Diba? Wag na kayo magtaka kung bakit lumulubog yung mukha niya. Parang lang yan mga kababayan. Parang nilindol. Oo. At parang pumutok na bulkan. Nauubos na yung ilalim ng kanyang katawan. Ang tendency, lulubog yung nasa ibabaw. Kaya ganyan, lumulubog na yung mukha. Kasi yung kalooban, bulok na. Talay. Huwag kasing parang lumalabas. Ngayon lang pumutok itong issue na to. Hindi po to nagsimula lang dito sa present administration. Tama mga kababayan ko. Hindi porke pinaputok ni Manong Bongbong yung issue ngayon na nangyayari sa katiwalian ng mga nakaraang mga administrasyon. Abay, dito nangyari yun. Ibig sabihin, hanapin natin kung saan nagsimula itong mga katarantaduhang nangyari na to. Na ang mastermind daw pala, wala hong iba kung hindi si Bongo
na aso ni Digong. Ngayon, ang tanong, bobo na lang ho kayo kung sasabihin nyo na walang alam. Sino? Si Duterte dyan. Sige nga. Di ba? Bobo na lang ho kayo. Tatanungin natin. Yung kayo ha, tatanungin natin. Kayo ho ba'y naniniwala na walang kinalaman si Digong sa mga ginawa ni Bongo na pagpaplano bumuo ng sindikato? Sige nga ho, tatanungin ko kayo ha. Gagalingan nyo sagot. Galingan nyo ha. Galingan nyo sagot. Tatanungin ko kayo. Hindi, press 1 para mabilis. Press 1 sa mga sa mga hindi naniniwala, na may kinalaman si Digong sa mga ginawa ni Bongo. Press 2 naman sa magsasabi na walang alam si Digong. Press 2. Boss Mike, walang alam si Digong dyan, walang alam. Di ba? Sumagot ka, JJ Sales. Ba? Oo. Ayun sumagot na si Jojo Chavez. Ano? One kayo lahat. Yan nga ba sinasabi ko sa inyo? Siyempre, ito yung sinasabi ko na kailangan pa ba natin ng evidence para masabi na pumindot ka, JJ Sales, sabi ko sa'yo, dali kita eh. Hindi na dito kailangan ng evidence na na walang alam si Digong sa ginagawa ni Bongo. Tama mali. Tama. Yan. Meron tayong isa, si Junlin na Suyo. Hindi daw siya naniniwalang may kinalaman, walang kinalaman si Digong dyan. Tama. Ngayon, dahil nga bata alalay ni Digong si Bongo, malabo nga naman na na wala na, posibleng walang kinalaman dyan si Digong, si Duterteng matanda na nakakulong. Tama. Ibabalik ko sa inyo yung mga sinasabi nyo, ha? Ngayon, puntahan natin si Martin Romualdez. Ngayon, namimili lang kayo. Si Martin, bata niya, si Saldico. Tapos, sasabihin nyo sa akin, Boss Mike, wala pang ebidensya. Antindi nyo naman. So, ibig sabihin, selective lang. Selective lang tayo. Kailangan, pag Duterte, hindi kailangan ebidensya. Ganun ba yan? Pag Duterte, Boss Mike, hindi kailangan ng ebidensya. Pero kapag kay Martin, wait lang. Wala pa namang ebidensya. Ay! Nako! Ano ba yan? Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Gusto kong ipaliwanag sa inyo. Diba? Double standard sabi. Sige na. Sige na. Pagbibigyan ko na kayo. Wala stick na yan. Sige ha. Pagka Duterte, Boss Mike, kahit walang ebidensya, okay lang. Pero tika, Boss Mike, pagka kay Martin, kailangan antayin natin ebidensya. Kahit pa sabihin natin si Saldico, bata niya, ha? Nako, grabe. Sabi nga ni Ramon Carbos dito, tama ito, Saldico, ginamit ni Digong, tapos ginamit di ba? Trabaho talaga. Ni Saldico, magpagamit para magkaroon ng kwarta. Okay. Di ba? Gets nyo na siguro kung saan ako nanggagaling, Gets nyo na ako? Ha?
Ano, Oy, Jojo Chavez. O, sumagot ka ngayon. Naimbag nga, bigat kada kayo amin, apo. Nga padpadami nga Ilocano. Ano? Yan, sinasabi ko na nga ba eh. Pasok. Noon nila Bongo yung sindikato na yan. Nung presidente si Duterte. Kita nyo ha. Ito. Sige ha. Pakinggan natin. Hindi po to nagsimula lang dito sa present administration. Correct. Noon nila Bongo yung sindikato na yan. Nung presidente si Duterte. Kita nyo, binuo nila yung sindikato na yan nung presidente si Duterte, eka. Kita nyo? Ano sasabihin natin? Pwede rin nating sabihin na binuo ni Martin Romualdez yan nung siya ay speaker. Nung siya ay speaker. Tinawagan si Saldico dahil eksperto sa pandurugasyon, kaya kanino magtitiwala yun? Diba? Yun na lawakan ng pangunawa at isipan. At talaga naman, mauunawaan nyo na kung saan ako humuhugot at nanggagaling. Tuloy. Kasi nga, as early as nung mayor pa lang si Duterte, ganyan na yung modus nila. Di ba? Palagay nyo, paano nakakaabot ng 200 contracts na ang naipanalo ni nung tatay at kapatid niya habang mayor si Duterte. Sila yung approving authority, tapos yung presidente ganun. Senator, si Chick. Grabe, no? Grabe ka, Bongo. Ang kapal ng mukha mo. Hindi, lubog talaga mukha mo. Oo. Biruin mo, ikaw pala ang bumuo ng sindikato. Kayo ni Digong. Sabi ng mga nanonood dito. Oo. Ayan ha. Para safe ako. Ikaw pala, Bongo, ang bumuo ng sindikato. Kayo ni Digong. Sabi ng mga nanonood dito. Damay. Siyempre, alam ako lang. Damay tayo. Eto na. Pasok. Giver help po ito, no? Senator, alam ko kanina sinabi nyo na kaya talagang pinush nyo na po ito dahil wala na yung mga protektor ni Senator Bongo, which is dating Pangulong Duterte, Samuel Martires, ombudsman po dati. Pero ngayon po, meron po ba kayong mga bagong impormasyon, bagong witness, bagong mga dokumento na nakuha po? Nako. Meron po. Nako, Bongo, meron daw. Meron daw bagong witness. Meron daw bagong mga dokumento. Iba to. It's si Trillanes. Maniwala kayo. Iba to, it's. Pag nag-away sila ng mga gusto nyo, alam nyo na, di ba? Tuloy. Meron po tayong nadagdag na 300 million pesos worth of flood control projects na doon. Tapos, in-emphasize po natin yung 5 joint venture contracts ng CLTG with the Discayas. Alaka, talaga naman, maliwanag na maliwanag ho to, mga kababayan ko. Alam nyo, mga kababayan, hindi ko ba lubos maisip, kung bakit si Bongo umiiyak. Nagiging relevant ka, Boss Mike, sa pagtulig sa... Siyempre, relevant yan. Kayo talaga, No? Ang total po nito ay halos 900 million pesos. Grabe, ang daming pera, 900 million. Oo, Bongo. Kahit naman di ba kayo masaya sa mga 19 million lang tulad ni Risa? Di ba? Kita nyo naman, naglabas ng SALN si Risa, 19 million. Oo. Doon ko napagtanto, mga kababayan. 19 million lang ang SALN, asset and liabilities ni Madam Risa. Naisip ko, mga kababayan,
Putik na yan, 19 million lang. Mas mayaman pa kami ni Jojo Chavez. Ay, nako. Mga kababayan. Ibig sabihin kasi, ng SALN, mga kababayan, lahat na yun. Negosyo, yung time deposit, investment, bahay, kotse, hanggang panty. Pero nyo, kinumpute. Kulang-kulang 20 million. Mga kababayan, grabe naman yun. Sabi ko, teka, parang presyo lang ng isang kondo ko yun. Diba? Grabe naman yung Jojo Chavez. 19 million talaga. Oo. Presyo lang ng isang kondo yun. Parang presyo lang ng ano yun, ng ilang relo yung boss, Mike. Mga kababayan Oo parang pwede ko lang tapatan ng 3 relo lang yun hindi. 19 million. Wala stick naman. Hindi, boss Mike. 1 relo mo lang yun. Di ba? Ewan ko baka naman totoo meron pa ngang kongresista sa Makabayan Black, yung kulot si Rene Co, si Attorney Rene Co, di ba? Si Attorney Rene Co. Oo. Latag mo mga syempre. Bayaran mo na nga yun. Ito si Rene Co, si Attorney Rene Co, Congresswoman Rene Co ng Kabataan Party List. Mga kababayan, magkano lang yung sa ALN? 280. Mga kababayan, 280. Nung makita ko nagkasama kami sa Radyo Pilipinas. Sila muna, tapos kami. Nung nakita ko mga kababayan, yung damit, gusto kong okrayin mga kababayan ko, gusto kong okrayin sa totoo. Putik na yan. Kulang na lang mga kababayan, yung kanyang pantalon, lagyan ng aspili. Sabi ko, grabe, kaya pala, SALN 280 lang. Buti na lang, mga kababayan, hindi pa natututong magnakaw. Pag natutong magnakaw, mga kababayan, sigurado, grabe. Putik. Ewan ko sa kanila. Ewan ko Iba kasi ako, mga kababayan, siguro, iba rin ho kayo, Iba rin ho kayo. Sa akin kasi, mga kababayan, ang katwiran ko, habang ako'y nabubuhay sa mundong ibabaw, at kung yung mga makakapagpasaya sa akin, basta makakapagpasaya. Kahit mahal, kahit mura, basta makakapagpasaya. Kailangan mapunta sa akin. Diba? Kaya nga Pachuchay, gusto ko na nga i-sponsor ng ng Reband. Kong, i-sponsor na kita ng Reband. With color. Gagawin nating tri-color yung buhok mo. Niwala ka. Pagpasok mo ng salon, mukha kang Kirara. Paglabas mo ng salon, tandaan mo, hindi ka na makikilala. Iisipin ng mga tao, grabe. Grabe ang transformation. Diba? Grabe ang transformation. Diba? From nobody to extraordinary. Diba? Tindi, mga kababayan, ang transformation. Maniwala ka. Kaya lang, eto magiging problema. Baka tirahin ka na naman yung mga Duterte Black. Sabihin nila, kita nyo mga kababayan ko? Ilang buwan pa lang na naging kongresista, yaang congresswoman na si Rene Co. Lalong-lalo na si Sara, mag-ingat ka ron. Si Sara parang feeling nun, siya lang ang may karapatang magpa-renovate ng muka. At siya lang din ang may karapatan na magpa-reband.
Di ba? Oo. Kaya pag nakita ka niya na na-reband, sasabihin yan, oh, sabi ko sa inyo eh. Oh, kita nyo? Di ba? Oh, sabihin niya, oh, parehas lang kaming nagnanakaw niyan. Tindi ni Sarah, no? Matindi. Di ba inokray-okray niya? Sabi niya, oh, yan ba yung ano? Gusto kong tinatanong ho yata sa hearing. Tapos biglang, imbis na sagutin yung tanong, siya yung nagtanong. Oo. Parang tinanong niya na, pwede ko bang tanungin muna yung nagtatanong? Kung siya ba yung pamangkin ni Saldico, Eka? Sarah, hindi ka ba nahiya? Nakita mo naman yung buhok niya. Oh, aba, hindi naman nalalayo na kay Kirara. Di ba parang ikaw lang nun? Oo, kung dati, mukha kayong kambal ni Fiona. Pasalamat ka sa confidential fund mo na pa-renovate mo ang iyong mukha. Di ba? Kaya nga, kapit-tuko na yan sa gobyerno. Ayaw na nilang bitawan yung mga posisyon kahit mayor lang. Bakit? Ano bang alam ni Sarang trabaho? Wala namang alam trabaho yan. Walang alam na negosyo. Oh, hindi nagninegosyo, hindi nagtatrabaho. Oh, dito, sa politika, buhay reyna. Ang pera, mga kababayan, ito yung literal. Literal na pinupulot lang. Oh, kailangan kong iparenovate yung aking pisngi, lumalaki na naman. Ginagamit ng BNC. Oo, ng Bilyonaryo News Channel. Yung pangit kong mukha na yan. Kaya kailangan, Vicky Bello, magkita na tayo sa lalong madaling panahon. Pero Sarah, may kilala ko magaling. Oo. Hanapin mo ang nagngangalang Dr. Rigor. Yun, sobrang galing noon. Oo. Balita ko, yun yung nag-ayos ng mukha ni Michael Jackson. Diba? Oh, yun ang hanapin mong doktor, Sarah. Yung mukha mo, yung gumawa sa'yo, sampalin mo Madaling ma-expired eh. Oo. Yung gumawa sa mukha ni Sarah, abay dapat yun mga kababay, sampalin niya. Yun ang sisihin mo kung bakit may litrato kang pangit ang mukha mo. Oo. Bumabalik na eh. Yung pisngi mo, lumalagpas na sa tenga mo eh. Di ba, no? Matindi. Dito na tayo ulit. Ika, nagkakalibangan tayo. Baka nalilibang lang ho kayo. Oo. Makalimutan nyo ho, yung pong mag-like, ano? Huwag nyo kalimutan yan. Tawa lang kayo ng tawa eh. Mag-ambag naman kayo rito. Kayo kaya, palit kaya tayo. Gusto nyo kayo naman na magsalita. Ako naman magla-like, oh. Di ba? Sige nga. Oo. Por favor, amiga, amigo. Miga dot ang button na ganire, oh. Lang. Ang tatamad yung mag-like, eh. Diba? Ito na. Kaya yung sinasabi niya na wala siyang hindi nila walang kaugnayan siya with the Discayas, nakita mo tatay niya yun eh. Correct. Alam mo, tayo naman mayat-maya, 'di ba, nakakausap natin yung magulang natin, kapatid natin. Hindi naman niya pwedeng sabihin dun sa Davao City na executive assistant siya nung mayor, tapos may 100 kontrata yung tatay niya at kapatid niya. Hindi nila napag-uusapan yun? Siyempre, sabi niya lang alibay lang ni Bongo yun. Parang di nyo naman kakilala si Bongo. Ang politikang pangarap ni Numan. Yan ang kanyang moto. Yan na ang moto at kasabihan, pagsamahin nyo na. Yan ang moto at kasabihan ni Bongo, pagsamahin nyo na. Ang politika na pangarap ni Numan. Hahamakin ang tatay, kapatid, asawa, anak. Masunod ka lamang. Yan ang moto. Di ba? At mga kasabihan ng mga politiko katulad ni Bongo.
Putik na yan mga kababayan ko, si Bongo, abay itatakwil. Oo. Alang-alang siya pangarap niya na na tagumpay sa politika. Antindi, di ba? Sa akin mga kababayan, pipiliin ko kayo. Oo. Pipiliin ko pamilya ko. Pipiliin ko si Jen Angeles. Oo. Pipiliin ko yung mga anak ko. Ha? Lalong-lalo kayo. Pagsabak sa politika, bakit ko gagawin kung mawawala naman kayo sa piling ko? Diba? Hayaan mo na sa kanila yan. Biruin ninyo, pag naging politiko na ako, bawal na ako magla-live. Ha? Mag-live stream. Bawal na. Oh, tapos ngayon, ayaw nyo pang i-like yung live natin. Diba? Minsan naiisip ko tuloy eh. Iwan ko na itong social media eh. Parang gusto ko na tuloy na tanggapin yung yung alok ni Manong Bongbong kahapon eh. Alam nyo, ito sasabihin ko na sa inyo. May alok sa akin. May alok sa akin. Pero sabi ko, Manong Bongbong, hindi ko matatanggap yan. Oo. Ibigay nyo na lang sa iba. Di ba? Oo. Bakit? Teka. Bakit kailangan kita eh? Hindi, Manong. Marami akong mapapabayaan. Yung aking mga followers na laging nag-aabang. Hindi ko na magagawa yun. Hindi ko na mababasa yung mga comment nila. Di ba? Sinabi ko talaga, ganun ba? Paano na ito? Ikaw lang pagkakatiwalaan ko dito. Sabi ko, baka naman pwede ibigay nyo na dun sa baklang mataba. O kaya dun sa auntie ni Jojo Chavez. Sabi ni Manong Bongbong, wala na yun. Oo, wala na. Hindi na makakatongtong dito yun. Ayaw na. Ikaw na lang ang natitirang pwede kong pagkatiwalaan. Di ba? Sabi ko naman, mga kababayan, talagang Manong, pasensya ka na. Oo. Ilang taon na lang, ikay bababa. Yaan ang aming pinaglalaban at ang nais naming mangyari. Makababa ka sa pwesto matapos mo ang iyong termino na maluwalhati. Oo. Kami ang hahadlang. Sige na Manong, pangungunahan natin yan. Huwag mo lang hihilingin na ilagay ako sa trabahong labag na labag sa kalooban ko, Manong. Oo, mahal ko talaga sila, yung mga followers ko. Manong, may ibubulong ako sa iyo. Magti-300 na ako. Kita mo? Ganon-ganon lang, Manong. Sabi ko, Manong, magti-300 300k subscriber na ako. Ngayong araw, kako Manong, malamang pag nag-live ako, sinabi ko yung nangyaring pag-uusap natin. Malamang, Manong, mag-500 ako. Matatapos ang taon na to. Tama? Di ba? Kita nyo, hindi ko kayo ipinagpalit sa alok. Di ba? Alam nyo kung ano. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Tagapangasiwa, mga kababayan. Nang sikreto, ayaw niya ipagsabi. Kasi marami daw may gusto nun eh. Ibubulong ko na lang sa inyo. Chat na lang. Sa GC, ilalapag ko Ilalapag ko sa GC mamaya pagkatapos ko mag-live. Eto na. Putik na yan, Ang haba ng topic na to, mga kababayan. Kaya lang, saglit na lang to. Tuloy. Di ba? Yung pagpapirma lang ng cheque, pagbayad mo. 2 billion pesos worth ang nakuha nila ng mayor pa. Tapos, 5 billion pesos nung presidente na. Nako! Kita nyo? Ayan mga kababayan, maliwanag galing mismo. Our beloved Boss Mike
Cervera!